Hi everyone, welcome to Back sa Office. Today pag-uusapan natin ang Heretic. It's a 2024 A24 religious horror film na finally ay nasa Pilipinas na. It's directed by Scott Beck and Brian Woods, the filmmaking duo na nagbigay sa atin ng Quiet Place. Fast rating, don't pay for the movie. Hintayin nyo na lang sa streaming. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit. So, tungkol saan ba yung pelikula? Ito ay tungkol sa dalawang LDS missionaries, no? Played by Sophie Thatcher and Chloe East. Pumunta sila sa bahay ng very modest man sa umpisa, sa kalagitnaan ng bagyo. So, kumatok sila sa bahay ng lalaking yon, played by Hugh Grant. He's called Mr. Reed sa pelikulang ito. So, bago sila pumasok as Mormon missionaries, nagtanong muna sila kung may babae ba sa household ni Mr. Reed bago sila makapasok nga because it's required. So, yun, nag-lie si Mr. Reed, sabi niya, yes, may asawa ko, nasa likod bahay siya, nagluluto ng blueberry pie. Pumasok yung dalawang babae, kinuha yung coats nila ni Mr. Reed, umupo sila, nagsindi ng kandila si Mr. Reed, tapos nag-uusap na sila, nag-uusap ganyan tungkol sa religion hanggang sa lumalim yung diskurso nila patungkol sa relihiyon. And eto yung pinakabungad ng pelikula talaga na isa sa tumatak sa akin na okay, super bad ka tong pelikulang to. Alam mo yung diskurso na pwedeng sabihin ng ibang napaka-boring, pero for me, napakagaling ng pagkakasulat ng unang bahagi ng pelikulang ito, especially yung points, no, yung points na gustong iparating ng mga karakter pagdating sa kung anong thoughts nila sa organized religions. So si Mr. Reed dito apparently ay hindi siya naniniwala sa organized religions, no, hanggang nahahalata na ng dalawang missionaries na yung Mormon faith nila ay binabatikos na ni Mr. Reed. So pag-usapan natin yung positives. Una, again, the writing sa first part, no? Yung iba, kapag babad na babad, if you're chronically online, baka wala lang sa'yo yung first part ng film tungkol sa mga argumento tungkol sa relihiyon because konting search mo lang sa Reddit na doon na yun lahat eh, diba? Yung mga atheists and yung Christians na nagbabangayan tungkol sa kanya-kanya nilang faith. But for me, very effective pa rin yung pagkakasulat, yung delivery ni Hugh Grant. The best part for me sa film na to ay yung performances. Ito yung klase ng A24 film na walang tsakang acting. Lahat ng performances very compelling. Especially Hugh Grant na lumaki, parang, hindi naman ako ganun katanda, pero parang, alam mo yun, nasubaybayan ko yung career niya bilang matinee heartthrob. Pero ngayon, nasa horror film siya na ang ganda lang ng atake ng karakter, very charismatic, pero alam mong may evil sa loob-loob niya, which is, for me, ang ganda niyang komentaryo, no, sa mga charismatic leaders ng, ironically, ng organized religions na binabatikos ng karakter na ito, no. So, ayun agad yung naisip ko, okay, very charismatic yung pagkakacast dito ni Hugh Grant. Siya talaga yung nag-pull ng pelikulang ito, very delikado na wala siya or iba yung kinas dito, tapos naging wali, kasi ito yung pelikula na 90% ng personality, quote-unquote, ng pelikula ay nakadepende sa charisma talaga ni Hugh Grant. Hindi ko na yun i-deny, no? Feeling ko kung hindi si Hugh Grant yung na-cast dito at wali yung performance and yung delivery, no? Babagsak lalo yung pelikulang ito. So yun, gusto ko yung tension na build from the start before maganda leche-leche sa final act, no, ng film, which is tatalakayin ko rin mamaya. Gusto ko na na-retain yung pag-build ng tension naman, no. Nandun naman yun, and that's what makes it a horror film. Hindi lang siya puro jump scare, hindi lang siya puro yung mga kachipan na usually nakikita natin sa horror films. Yung pag-build ng tension ay nandoon. It's undeniable. Pero for me, kasi ang pinaka-horror talaga sa part na to ay yung sinabi na ni Mr. Reed, yung scary thing or common denominator na scary pagdating sa pagkakaroon ng belief at ng disbelief, no? So, marami akong natutunan, maraming hugot tungkol sa part ng pelikula na yon. Masasabi ko na, oo nga, no, kapag may belief ka,
nakakatakot na yun na lang yung nagiging personality mo or yun na lang yung pinaghuhugutan mo ng false hope kahit hindi naman tayo sure na may nag-exist talagang God, no? Or kung nandun ka naman sa team na may disbelief, nakakatakot rin siya in a sense na wala kang pinapaniwalaan. Parang ang blanco and parang yung promise ng everlasting life or eternal life na pinapaniwalaan ng mga may faith, wala ka nun. So, to some extent, depende kung sino ka ha, hindi ko sinasabing lahat ay scary yun for them. Pero, to some extent, scary talaga siya sa ibang tao na, okay, so, after kong mamatay, anong mangyayari sa akin? Alam mo yun, parang abo na lang ba ako, quote-unquote. So yun, I really love that part. And this film is also very beautifully shot, no? Ang daming magagandang shots, pero ang pinaka-favorite ko talaga, feeling ko nasa trailer din to, hindi ko kasi pinanood yung trailer, pero nung lumabas yung trailer na to, nakita ko yung mga tao na nagpo-post ng screenshot. Yung particular scene ng blueberry pie na scent ng candle, ang ginawa ng directors, yung camera work niya, unti-unting umiikot yung kandila at nare-reveal sa isa sa missionaries kung ano ba yung nakasulat doon sa harapan ng scented candle na yon. Pero sa audience, hindi mo na yung pinakita. Sinabayan tayo ng camera umikot na imbis makita natin kaagad kung ano yung nakasulat doon sa kandila, ang nakikita natin ay kung ano yung nagiging reaction ni girl, no? So, parang nasa-shock na siya, pero tayo na dun pa rin tayo sa edge ng seats natin na, shit, ano yun nababasa niya, ganyan. Very effective siya kapag hindi mo nakita yung trailer, and I'm very lucky na hindi ko nga napanood yung trailer, no. Pagharap ng camera doon sa nakasulat sa kandila, ang nakalagay ay blueberry pie. So, alam natin na wala talaga siyang asawa, and wala talagang binibake na blueberry pie sa likod ng bahay nila. So, mag-isa lang talaga siya doon sa bahay. And very genius yun for me in terms of direction sa isang horror film, no? Yung ganong pag-build mo ng tension, it's very, very beautifully done. And ang daming shots na maganda, yung facade ng bahay. Ito yung mga tipo ng shots na hindi mo, kapag hindi ka masyadong nagpipay attention, hindi mo sukat akala na may mga ganong beautifully shot scenes sa pelikulang ito. Kasi overall, ang modest ng pagkakadirect pa rin, no? Generally speaking, ang modest ng entirety ng film in terms of direction. Pero yung mga ganong maliliit na bagay na parang, oh my God, this is an A24 film. Yung paglabas din ng text sa umpisa, yung credit sa umpisa, no? Yung parang ginawa nilang frame, ang ganda doon. Isa pa siguro sa pinaka nagustuhan ko na parte ng diskurso ng pelikula tungkol sa organized religion ay kung bakit may mga taong kumakapit pa rin talaga sa faith nila, no, as religious people. Napaka-importante kasi ng diskurso tungkol sa hope and hopelessness pagdating sa religion, kasi napaka-power ng hopelessness. Hindi hope. For me, mas powerful yung hopelessness. It can make or break you. Dito sa pelikulang ito, na-remind ako na, ito na naman tayo sa palagi natin nakakalimutan kung bakit yung mga taong minamak natin na lumuluhod dyan araw-araw sa Quiapo or yung sa Parañaque, yung lumuluhod habang nagsasanto Rosario, minamak natin sila. Pero sa likod nun kasi, faith na lang talaga yung pinangahawakan nila. And for me, magandang bagay na kung totoo man or hindi na may Diyos, tapos nakakuha sila ng hope sa faith na yun, sa pananampalatayang yun, and it didn't break them. It made them, into something na mas makatao, mas loyal, mas mabuting nilalang, base sa kung anumang social construct yung sinusundan nila. Why not? Diba? Why not? Kasi, endless yung debate natin tungkol sa religion. May Diyos ba talaga? Wala ba talagang Diyos? Ano ba talaga yung totoo? Hindi naman talaga natin alam eh. And having no faith in Christianity in itself is faith, no? Paniniwala pa rin yun. Yung pagiging atheist mo, naniniwala ka pa rin na walang Diyos. And it's a form of faith, no? Gusto ko lang yun i-highlight kasi isa yun sa mga bagay na nai-remind sa akin ng pelikula. So, punta tayo sa mga negative.
So, ang unang negatibo for me ay, this is a film that doesn't scream A24, and this is also a film that won't make you scream. So, yung part naman na yun nahuli, carry lang naman kasi alam mo, nasa edad na tayo minsan na parang ayaw na talaga natin ng horror na puro na lang jump scare, jump scare. Pero, nung inintroduce nung character ni Hugh Grant yung concept ng pumasok kayo dito either sa belief door or sa disbelief door, pumili kayo kung saan lagusan kayo pupunta. Tapos, tingnan natin kung makakalabas ba talaga kayo dito sa bahay ko. Ang ganda ng konsepto nun. Yun yung isa sa screenshots na nakita ko na pinangalandakan sa social media when the first trailer came out. Alam niyo yung Don't Breathe na pelikula, yung may blind man? Nung nakita ko sa Twitter, yung screenshot na may pintuan na belief and disbelief, no? Tapos napagtanto ka na okay, pinapipili niya yung dalawang missionaries kung saan papasok para makalabas sa bahay niya. Ang ganda ng konsepto, and I was expecting na magkakaroon ng Don't Breathe moment. Panoorin yung Don't Breathe, 5 stars or 10 stars, depende sa kung sino yung nagtatanong. Pero yun nga, yun yung sana inaasahan ko magiging daloy ng pelikula kasi ang ganda na ng tension, ang ganda na ng pagkaka-build up ng diskurso tungkol sa relihiyon na parang okay na, sige na, kinumpara mo yan sa board games, kinumpara mo sa music, sa pop culture, kung paano yung Christianity na alam natin ngayon ay iteration lang naman ng mga relihiyon na nauna pa doon. Okay na, sige, mag-move on na tayo doon. Parang, ano ba yung aim ng pelikulang to? I-convert ba kami or i-deconvert? Ako, I am very agnostic, no? After ng film, agnostic pa rin naman ako. So, kaya nung natapos yung pelikula, hinahanap ko talaga yung anong punto mo, anong gusto mong maramdaman ko. Kasi yung naramdaman ko sa Hereditary, after the film na naglinger sa akin ng ilang months, taon nga yata eh. Wala sa pelikulang to, hindi ko siya nahanap. So, after ng doors, ng door scene na yun, no, naging basement horror na siya. So, hindi siya naging Don't Breathe. Panoorin yung Don't Breathe talaga. Ang ganda nun. Hindi siya naging Don't Breathe level, no, ng horror tsaka ng thrill, no. Nagsettle siya sa pagiging monotonous ng character ni Hugh Grant na parang hahanapin mo yung okay, hanggang saan dadalhin yung pelikulang to ng charisma niya? Kasi parang alam mo yung charisma niya na parang hindi siya tatatak bilang isa sa horror film characters na very iconic for me, ha? Kasi all throughout the film, very monotonous yung atake. Though meron naman tayong horror film characters na kinukasyon na nila yung sarili nila, pero napaka-iconic pa rin ang roles nila. Dito, I doubt na naging ganun kasi parang yung moments na, okay, girl, tinatawag ko na girl si Mr. Deed, sorry. Okay, dude, parang lahat na i-bring up mo na tungkol sa ebas mo against religion, against organized religions. O tapos, bakit mo ginagawa yung mga bagay na to, itong mga experiment na to na, kailan to nag-start? Kailan to matatapos? Parang, may moment sa pelikula parang, okay, ginagawa mo yan para lang i-prove yung isang bagay na pwede mo naman siguro i-prove yan kung ipopost mo na lang sa social media, alam mo yun, tapos mag-discussion kayo doon, tapos parang, kapag sumabog yung post mo, ang daming makakapag basa nun, ang daming mahahagip, tapos ang daming makakaget sa point mo. Mas marami ka pang audience. Dito, hindi na siya na ipakilala as someone na may malalim na motibo bukod sa pag-abduct ng mga babae to prove his point about religion. For me, kulang ako sa part na yun talaga. Sobrang kulang yung part na yun. And kaya din siguro ako na-disappoint sa pelikulang to because I was really rooting for this film to impress me. It didn't really, ako kasi may thing talaga ako sa pelikula na after nung pelikula, kailangan ko may maramdaman. Alam mo yun, parang, okay, walang Hereditary moment. Hereditary pa rin yung best horror film, at least A24 horror film for me. And this is not
this is not actually a bad film, no? This is just not a good film for me. Um, it spent a lot of minutes sa diskurso sa religion na kinagat ko naman. I actually loved it. Pero kasi yung build up mo yung tension na naggaganap habang ineebas mo yung mga kuda mo about religion, hindi siya masyadong napanindigan hanggang sa dulo. Kaya nung nagtanong yung friend ko kung ano ba yung quick rating ko for this, sinabi ko talagang 4 out of 10 and don't pay for it. Kasi dahil lang sa final act talaga na parang may aasamin kang something. Gusto mo siyang, may moment na parang sana i-reveal niya na alam mo yung magkamdaputa-puta na napapag-isipin ka na siya pala si God or something supernatural happened. Basta lang may something na hugot sa dulo. Wala kasi talaga eh. Parang, like, may eksena na yung isa na nakasurvive and yung isang missionary na nakasurvive and napagtanto niya kung bakit yung ginagawa ni Mr. Reed. Tinanong siya ni Mr. Reed kung ano ba, sa tingin niya kung ano yung mga nangyayari. Tapos si girl explain. Parang, okay, you're over-explaining yourself as a film na parang wala nang room for deep interpretation. Alam mo yun? The third act really ruined this film. Para kang kumain ng popcorn sa sinehan ng walang cheese powder. Alam mo yun? Parang, nag-offer na sa'yo yung sa snack bar na, sir, ano bang gusto mong powder dito? Barbecue flavor, sour cream, cheese. Ikaw parang, no, kuya, akin na yun na popcorn mo. Okay na yun na popcorn, tapos Coke, alam mo yun. Tapos pagdating mo sa loob, sasabihin mo, oh my God, missed opportunity na kinuha ko na lang sana kahit anong powder doon. Ganun yung ma-feel mo sa third act na parang, girl, give us something, girl. Magpaka-supernatural ka na lang. Carry na yan, or magbaliw-baliwan ka dyan, or ikaw pala si God, tapos bahala na kami mag-isip sa dulo. Basta lang may something na mangyari sa dulo, wala. Naging typical horror siya na may mga tired tropes na ewan. Yun, sayang. Kaya for me, 4 stars. Don't pay for it. 4 stars out of 10. Hindi ko alam kung ano yun sa out of 5. 2 stars out of 5 kapag tama yung math ko. Pero, yeah, don't pay for it. Hintayin nyo na lang siya sa OTT platforms. Feeling ko i-release naman to soon. And, yeah, this is an A24 film na gusto mong mahalin, pero ang hirap niyang mahalin. Alam mo yan. It's not a bad film. Sayang lang. For me, sayang lang talaga. That's it. See you again soon. Hindi ko alam kung ulitin ko pa to. Tinatamad lang kasi ako magsulat, kaya video ko na lang yung sarili ko. Bye-bye!